Mabuhay, mga minamahal kong kasama sa paglalakbay sa mga lihim ng ating nakaraan at mga hiwaga ng kasalukuyan. Ako ang inyong gabay sa mundo ng mga sinaunang paniniwala, mga pagdiriwang at mga misteryong bumubuo sa kaluluwa ng ating kultura. Sa bawat pagpihit ng kalendaryo, may inilalantad na bagong pahina ang oras. Isang pahina na puno ng karunungan, babala at mga lihim na kapangyarihan. Ngayon, ating susuklian ang belo ng Setyembre 2, isang araw na, sa unang tingin, ay tila ordinaryo. Ngunit huwag kayong magpabuyo sa tahimik nitong anyo. Sa ilalim ng payapa nitong ibabaw, bumubulong ang mga sinaunang espiritu, nagbibigay ng mga babala at naglalatag ng mga landas na puno ng kapalaran. Ito ang araw ng tagong babala, isang petsa kung saan ang mga pader sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang ibayo ay nagiging manipis at ang bawat desisyon, bawat salita ay may bigat na maaaring magpabago ng iyong tadhana. Ang Setyembre 2 ay hindi kasing ingay ng mga malalaking pista opisyal, ngunit sa mga mapanuri at may pusong nakikinig sa bulong ng hangin, ito ay may sariling kahulugan. Sa maraming kultura, ang mga araw sa pagitan ng tag-init at taglagas ay itinuturing na panahon ng paglilipat, ang paglipat ng enerhiya ng mga anino at ng mga espiritong naglalayag. Sa Pilipinas, kung saan ang paggalang sa kalikasan at sa mga di nakikitang nilalang ay nakaugat sa ating pagkatao, ang Setyembre 2 ay maaaring maging isang marker sa siklo ng agrikultura, isang panahon para paghandaan ang paparating na pag-ani o ang mga bagyo. Ito ay isang paalala na ang bawat araw ay may sariling kaluluwa na konektado sa mga bituin, sa lupa at sa dagat. Sa kalendaryo ng Simbahang Katolika, ang Setyembre 2 ay karaniwang ginugunita ang mga banal na tulad ni San Esteban Hari ng Hungary at San William ng Roskilde, mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa pananampalataya at paglilingkod. Ibinulong niya ang mga lihim na dapat gawin upang maiwasan ang susunod na kapahamakan, ang paglilinis ng mga ilog, ang pagtatanim ng bagong punla, ang pag-aalay sa mga espiritu ng kagubatan, at higit sa lahat, ang pagbabantay sa mga tanda na ibibigay ng kalikasan at ng kapwa-tao. Mula noon, ang Setyembre 2 ay naging araw ng tagong babala. Ito ang araw kung saan, ayon sa mga sinaunang paniniwala, mas nagiging malinaw ang mga babala ng kalikasan. Mas sensitibo ang ating mga damdamin sa mga palatandaan ng kapalaran at mas malapit ang mga espiritu upang magbigay ng patnubay o magpataw ng parusa. Si Mariang Sinag ay hindi na muling nagpakita, ngunit ang kanyang mga babala ay patuloy na bumubulong sa hangin, lalo na sa araw na ito. Ito ay araw ng pagmumuni-muni, ng paglilinis at ng paggalang sa mga lihim na kapangyarihan na humuhubog sa ating mundo. Isang araw upang pakinggan ang mga hindi naririnig at tingnan ang mga hindi nakikita. Ang ating mga ninuno ay matatalas ang pandama sa mga babala ng kalikasan at mga pangyayari sa araw-araw na buhay. Sa araw ng tagong babala, ang mga palatandaan ay mas mahalaga kaysa kailanman. Panahon at ani. Kung umulan ng malakas at may kulog at kidlat, masaganang ani, ngunit mag-ingat sa posibleng malalakas na bagyo. Ang lakas ng ulan ay sumasalamin sa kasaganahan, ngunit ang kulog at kidlat ay nagbabala sa matinding pagsubok. Kung sikat na sikat ang araw at walang ni isang ulap, tanda ito ng isang mahabang tagtuyot. Ihanda ang sarili sa kakulangan ng tubig. Ang labis na init ay maaaring simbolo ng matinding pagsubok. Kung lumitaw ang maraming gagamba sa mga sulok ng bahay, may darating na hindi inaasahang bisita na magdadala ng magandang balita o swerte. Ngunit kung sila ay nagtatago at tila natatakot, maaaring may masamang mangyayari. Ang gagamba ay simbolo ng koneksyon at misteryo. Ang mga ipinanganak sa Setyembre 2
Sa araw ng tagong babala ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang intuisyon at malalim na koneksyon sa di nakikitang mundo. Sila ay madalas na tinatawag na mga anak ng lihim. Karakter. Sila ay likas na mapanuri, malalim ang pag-iisip, at may kakayahang makakita ng lampas sa ibabaw. Tahimik sila, ngunit matalas ang isip. Mayroon silang natural na karisma at matatag sa kanilang mga paniniwala. Kapalaran. Sila ay pinaniniwalaang may good luck, ngunit kailangan nilang matutong makinig sa kanilang intuisyon. Maaari silang maging mahusay sa mga propesyong nangangailangan ng malalim na pagsusuri. Kailangan nilang mag-ingat sa pagiging labis na mapag-isa at sa pagiging madaling maapektuhan ng negatibong enerhiya. Ang kanilang buhay ay puno ng mga pagbabago, ngunit sa bawat pagsubok, may mas malalim na aral na naghihintay. Sa mga pangalang na uugnay sa Setyembre 2 sa kalendaryong Kristiyano, kabilang ang Stephen, William, Francisco, Ingrid, Mariana. Kabilang sa mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito, ang mga may pangalang William ay pinaniniwalaang nagtataglay ng katatagan at matinding paninindigan. Sila ay hindi madaling matitinag sa kanilang mga prinsipyo at may likas na kakayahang maging isang protektor. Ang kanilang pagiging tapat at dedikasyon ang sandigan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sila ay may malinaw na pananaw sa buhay. Ngayon, dumako tayo sa mga dapat nating gawin upang yakapin ang swerte at lumayo sa malas sa araw ng tagong babala. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang mga gawain. Ang mga ito ay mga gawa ng intensyon, mga pagpapahayag ng ating paniniwala sa kapangyarihan ng mga sinauna. 1. Ritual ng paglilinis ng bahay at kaluluwa. Layunin. Linisin ang bahay mula sa negatibong enerhiya at ihanda ang sarili para sa mga bagong biyaya. Kanin na may bahagyang kulay kahel or dilaw. Sumisimbolo sa kasaganahan, ginto at proteksyon. Nagsisilbing pag-akit ng positibong enerhiya at pag-iwas sa malas. Mga kakanin na may malagkit tulad ng biko o suman, sumisimbolo sa pagkakaisa, pagkapit-bisig ng pamilya, at ang pagiging sticky ng swerte. Iniaalay din sa mga espiritu. Gulayan na may 7 sangkap. Pinaniniwala ang nagdadala ng kumpletong biyaya at proteksyon. Ang 7 ay sagradong numero. Mga prutas na bilog. Dalandan, suha o mansanas ay iniaalay bilang pampaswerte at pampahaba ng buhay. Ang bilog na hugis ay sumisimbolo sa walang katapusang siklo ng buhay, kasaganahan at pagkakumpleto. Ngayon, dumako tayo sa mga pinakamahalagang babala at mga mahigpit na ipinagbabawal sa araw ng tagong babala. Ang paglabag sa mga ito ay pinaniniwalaang magdadala ng kamalasan, sakit o kapahamakan, hindi lamang sa lumabag, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. 1. Huwag magwalis sa gabi. Mistikong dahilan at konsekwensya. Pagtataboy sa swerte at pagpapalabas ng mga biyaya. Ang pagwawalis ay parang pagtataboy sa mga espiritu ng ninuno o diwata na nagdadala ng swerte. Ang paglabag ay magreresulta sa pinansyal na pagkalugi at kakulangan. Mawawala ang good vibes sa tahanan. 2. Iwasan ang pagsasara ng pinto ng malakas o pagbubukas nito ng padabog. Mistikong dahilan at konsekwensya. Senyales ng paglabag sa kapayapaan ng mga espiritu ng bahay. Ang malakas na tunog ay nagpapagulantang sa kanila na maaaring magdulot ng kanilang galit. Mga konsekwensya, madalas na hidwaan, pagkakasakit o hindi maipaliwanag na kamalasan. Ipakita ang paggalang sa lahat ng nasa paligid. True, huwag magbayad ng utang kung kaya mong iwasan o magbigay ng pautang. Ang mga tradisyong ito, mga babala at mga paniniwala ay hindi lamang mga lumang kuro-kuro,